MTB MLE2 Tagalog, Ikalawang Markahan, Aralin 5, Pagkalap ng impormasyon sa nailathalang anunsyo at mapa ng komunidad. Nakakita ka na ba ng isang anunsyo? Nasilip mo na rin ba ang mapa ng iyong sariling komunidad? Ano-anong mga impormasyon ang nakita mo dito? Itong ating tatalakayin ngayong araw. Kasanayang pagkatuto at koda. Get information from published announcements and map of the community. Bahagi na ng ating buhay ang paggamit ng iba't ibang pinagkukunan ng impormasyon tulad ng mga sumusunod, atlas at dyaryo. Ang kasanayang gawain ito ay nagawa para lalong madagdagan ang iyong kaalaman at lalo pang mapaghusay ang pagkuha mo ng impormasyon sa mga iba't ibang sanggunian tulad ng mga nailathalang patalastas at mapa ng komunidad. May tanong ako sa inyo ngayon, mga bata. Ano nga ba ang anunsyo? May ideya ba kayo? Ang anunsyo ay maikling pahayag na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang bagay. Maaaring itong nanghihikayat, nagbibigay ng panuto o nagbibigay ng babala. Sinasagot nito ang mga mahalagang impormasyon sa mga tanong na ano, sino, kailan, at saan. Marahil marami ka nang nakitang mga anunsyo. Nakakita ka na ba ng isang anunsyo sa dyaryo? Narito ang isang halimbawa ng anunsyo sa dyaryo. Kung inyong mapapansin, makikita ito sa classified ad section o anunsyo klasipikado. Ito ay isang halimbawa ng anunsyo kung saan naghahanap ang isang kumpanya ng isang accountant and accounting staff. Nakarinig na ba kayo ng isang anunsyo sa radyo? Narito ang isang halimbawa ng isang anunsyo sa radyo. Halina, pakinggan natin ito. Tuloy ang pamamayagpag ng kamelya, mga bagong proyekto nila na inaandog sa bawat pamilyang Pilipino. Yung mga nagnanais makamit ang kanilang dream home at sino ba naman Pilipino ang hindi yan ang pangarap. Magkaroon ng sariling tahanan na ngayon. Pwede na mangyari, mga kapuso. Ba't ba kayo kukupa? Pwede naman magkaroon kayo ng sarili ninyo na bahay, mga kapuso. Kung apat na bago at nagagandahang komunidad ang kamelya ngayon. Nasa bayan at mga lungsod po ng Dasmariñas, Trece Martires, Tansa at General Trias. Ang anunsyo sa radyo na ito ay hango sa DZWB Super Radio. Ito'y tinig ni Ginoong Mike Enriquez. Habang pinapanood mo ang iyong paboritong programa sa telebisyon, nakakita ka na ba ng isang anunsyo? Narito ang isang halimbawa ng isang anunsyong nagbibigay impormasyon sa telebisyon. Halina, panoorin natin ito. Para malayo ang marating ng ating mga anak, dapat tuloy-tuloy ang training ng mga teacher. Kapartner ang private sector sa paggawa ng classrooms, buo ang suporta ng local government, mambabatas, at syempre, mga magulang. Ang K-12 curriculum, ilalabas ang husay ng Pinoy, pantapat sa buong mundo. Para pag-graduate ng high school, handa na sa mga pagkakataon. Go Education! Greater Opportunities Education. Tulungan tayo para sa pagbabago. Ang anunsyong ito ay mula sa Multimedia Unit Public Affairs Service, Department of Education.
Marahil nakakita ka na ng isang anunsyo sa internet. Narito ang isang halimbawa ng isang anunsyong nagbibigay babala o panuto. Ito'y hango sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office page. Kung inyong mapapansin, nagbibigay ito ng anunsyo o babala sa mga tao. Ano nga ba ang sanggunian? Sanggunian ang tawag natin sa mga aklat o babasahin na karaniwang binabasa upang makakalap ng mahalagang detalye tungkol sa isang paksa. Narito ang isang halimbawa ng isang aklat na sanggunian na mga mapa. Mahalaga ang mapa ng komunidad upang matunton at malaman natin ang lugar kung saan tayo naroroon at hindi malihis ang ating landas. Ito ang nagsasalarawan ng ating pisikal na kapaligiran at nagpapakita ng kapaligirang pangkultura tulad ng lungsod, bayan, tulay at iba pa. Lagi nating tatandaan mga bata na dapat tayong maging mapanuri sa lahat ng ating mga nababasa, napapakinggan at napapanood, lalo na kapag pinagkukunan natin ito ng mga impormasyon. No to fake news. Mahalaga na ang mga impormasyong ating nakukuha ay galing sa mga pinagkakatiwalaang naglalathala. Tandaan, dapat tayong maging mapanuri. Tiyakin natin na ang mga impormasyong ating kinukuha ay tama at totoo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Gawain 1. Basahin ang anunsyo at alamin ang mga impormasyon mula rito. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang anunsyo. Ano? Paligsahan sa pagbasa. Sino? Mag-aral sa ikalawang baitang. Saan? Silid Aklatan. Kailan? Marso 6, 2021, 1 o'clock ng hapon. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang paksa ng anunsyo? Ano ang paksa ng anunsyo? A. Paligsahan sa pagbasa. B. Paligsahan sa pag-awit. C. Paligsahan sa pagsayaw. D. Paligsahan sa pagbigkas ng tula. Number 2. Sino ang mga kalahok sa nasabing paligsahan? Sino ang mga kalahok sa nasabing paligsahan? A. Mag-aaral sa unang baitang. B. Mag-aaral sa ikatlong baitang. C. Mag-aaral sa ikalawang baitang. D. Mag-aaral sa ikaapat na baitang. Number 3. Saan gaganapin ang paligsahan sa pagbasa? Saan gaganapin ang paligsahan sa pagbasa? A. Parke. B. Kantina. C. Silid Aklatan. D. Tanggapan ng punong guro. Number 4. Pag-aralan ang mapa. Nais ni Jersen na pumunta sa parke. Saang direksyon siya dapat tumungo? Nais ni Jersen na pumunta sa parke. Saang direksyon siya dapat tumungo? A. Timog.
B. Hilaga, C. Silangan, D. Kanluran. Number 5. Kung si Jersen ay patungong Hilaga, anong lugar o istruktura ang kanyang mapupuntahan? Kung si Jersen ay patungong Hilaga, anong lugar o istruktura ang kanyang mapupuntahan? A. Parke, B. Paaralan, C. Simbahan, D. Pamilihan. Gawain 2. Basahin at unawain ang anunsyo. Punalampat lang ng impormasyong hinahanap at isulat ang sagot sa sagutang papel. Anunsyo. Nais mo bang ipamalas ang iyong angking talino at talas ng memorya? Kung ikaw ay mag-aral na 9 to 12 taong gulang, maaari kang sumali sa Tagisan ng Talino na gaganapin sa Bulwagan ng Paaralan sa Pebrero 12, 2021 sa ganap na ika-10 ng umaga. Ang tatanghaling kampyon ay pagkakalooban ng medalya at sertipiko. Halina at sumali na! Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Ginang Carmelita Ramos, gurong namamahala. Anong paligsahan ang isasagawa sa paaralan? Anong paligsahan ang isasagawa sa paaralan? Number 2. Sino ang maaaring sumali sa paligsahan? Sino ang maaaring sumali sa paligsahan? Number 3. Saan gaganapin ang paligsahang ito? Saan gaganapin ang paligsahang ito? Number 4. Kailan ang itinakdang petsa ng paligsahan? Kailan ang itinakdang petsa ng paligsahan? Number 5. Sino ang maaaring tanungin para sa karagdagang impormasyon? Sino ang maaaring tanungin para sa karagdagang impormasyon? Gawain 3. Nais kong pag-aralan ninyo ang mapa. Tignan ito ng mabuti. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Ano ang nasa hilaga ng palaruan? Ano ang nasa hilaga ng palaruan? A. Ospital, B. Simbahan, C. Parke, D. Paaralan. Number 2. Ano ang nasa kanluran ng simbahan? Ano ang nasa kanluran ng simbahan? A. Parke, B. Palaruan, C. Ospital, D. Simbahan. Number 3. Ano ang nasa timog ng ospital? Ano ang nasa timog ng ospital? A. Palaruan, B. Taniman ng gulay, C. Paaralan, D. Pamilihan. Number 4. Ano ang nasa silangan ng paaralan? Ano ang nasa silangan ng paaralan? A. Parke, B. Palaruan, C. Pamilihan, D. Bahay pamahalaan. Number 5. Ano ang nasa timog ng palaruan? Ano ang nasa timog ng palaruan? A. Pamilihan, B. Simbahan, C. Bahay pamahalaan,
D. Gusaling pang-industriya. Gawain 4. Iguhit ang masayang mukha kung ito'y nagpapakita ng katangian ng nailathalang anunsyo at malungkot na mukha naman kung hindi. Number 1. Nanghihikayat. Number 1. Nanghihikayat. Number 2. Nagbibigay kalituhan. Nagbibigay kalituhan. Number 3. Nagbibigay ng impormasyon. Nagbibigay ng impormasyon. Number 4. Mula sa mga sabi-sabi ng kapitbahay. Number 4. Mula sa mga sabi-sabi ng kapitbahay. Number 5. Nagbibigay ng panuto o babala. Nagbibigay ng panuto o babala. Masayang mukha kung ito'y nagpapakita ng katangian ng nailathalang anunsyo. Malungkot na mukha naman kung hindi. Gawain 5. Isulat sa patlang ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang pagkalap ng impormasyon at mali naman kung hindi. Number 1. Si Mara ay laging nagbabasa ng dyaryo upang malaman niya ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Tama o mali? Number 2. Si Mang Tonyo ay araw-araw nakikinig ng radyo dahil gusto niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa tungkol sa COVID-19. Tama o mali? Number 3. Si Aling Cora ay mahilig magkalat ng balita sa kapwa niya tindera sa palengke. Tama o mali? Number 4. Si Kuya Dan ay nagpo-post sa Facebook na mga balita kahit hindi siya sigurado sa mga detalye. Tama o mali? Dahil ayaw nilang mapaghuli sa mga kaganapan sa bansa. Ito ba ay tama o mali? Gawain 5. Gumupit ng isang halimbawa ng anunsyo at idikit ito sa isang short bond paper. Narito ang mga gabay na tanong. Number 1. Ano-ano ang mga iba't ibang sanggunian na maaari mong mapagkunan ng impormasyon? Number 2. Ano kahalagahan ng pagkuha ng impormasyon sa mga nailathalang anunsyo at mapa ng komunidad?